welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. For those of you na gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, or that is my friend. And kung gusto naman ninyo sa akin, Madam, space P as in princess, and then space pa sa dulo para ma-search nyo yung Facebook page namin sa Facebook. Ayan. And only if you're willing to wait. Okay? Hindi ko kasi pwedeng madaliin yung reading because hindi ko tinitipid yung yung message ko sa readings. Anyway, and let's start your reading. Comment kahit heart lang, malaking bagay yun sa akin. Simulan na natin. This is general love reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Kung hindi ka nakaka-relate, huwag mong ipilit. Kung ayaw mo ng way ng aking pagre-read, pwede ka namang mag-next video. 3 of Coins, 8 of Coins, and the 8 of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Medyo babaan ko lang yung brightness. Ayan. Positive comment lang guys yung aming inaalaw. So, if you do have hindi magandang comment, hindi po namin yung tinatolerate. So, you do have here 9 of Coins, Ace of Cups, Queen of Cups, 9 of Cups. Bottom of the deck is the 6 of Wands. I feel like ang focus mo is money. You want growth sa finances mo, ganito ganyan. Gusto mong, masyado kang alam mo yun, focus sa career. Some of you, patong-patong na nga ang trabaho. Ang dami mo ng career. You want more. Yung iba, workaholic, And with the 8 of Cups, because you're just thinking about the future. And yung iba, gusto mo ng victory. You want, ang tawag dito, Libra kasi they are actually the most people pleaser kung tawagin na zodiac sign. And maybe part of you is kaya mo ginagawa yung ganyan kasi gusto mo ma-please mo yung ibang tao. Like, for example, yung parents mo, yung family mo, yung relatives mo, boss mo, gusto mo maging maganda tingin nila sa'yo. Or maging proud sila sa'yo. So, ginagawa mo yung best mo na to the point na nagiging workaholic ka na para sa approval nila or para maging ma-please mo nga sila, no? And honestly, yung iba sa inyo, yun na nga yung goal eh. Hindi mo na goal na yumaman or hindi mo na goal na magkaroon ng growth. Goal mo lang yun kasi yun yung tingin mo magiging maganda ang tingin ng ibang tao sa'yo pag ganun ka. Pag tumataas yung rango mo, pag tumataas yung level mo, lalo sa finances mo. So, yung iba sa inyo, akala mo, ito ang goal mo. Pero ang totoo niyan, ang goal mo lang talaga is maging maganda ang tingin sa'yo ng ibang tao. Which is, some of you, okay lang naman. I don't see anything wrong with it. Kasi, minsan, sabi nga nila, hindi naman pera ang makakapagpasaya sa tao. So, pwedeng sa'yo, hindi naman pera nakakapagpasaya sa'yo. 'Di ba? Pwede yung nakakapagpasaya sa'yo is kung paano ang nagiging tingin or nagiging kung ano yung nagiging tingin sa'yo ng ibang tao. Masaya ka kung, halimbawa, mataas ang tingin nila sa'yo, marespeto sila sa'yo. So, it's giving you a lot of happiness, 'di ba? In life, no? You feel appreciated pag ikaw ay may money, no? And yeah, so that's what you're doing right here. Nagpapaka-focus ka sa career mo, trabaho mo, para maging maganda ang tingin sa'yo ng ibang tao. The person that you're dealing with, there's a lot of love here. Kung hindi ka nakaka-relate doon, I see this as a new person, new love, okay? Kung hindi pa dumadating, paparating. Because this could be a new person. Pero yung iba naman, pwedeng nandyan na. And the
The Nine of Cups, itong person na to is, nandito lang ako, supportahan kita. I will, support you kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, kung anong gusto mong gawain sa buhay mo, kung anong goal mo sa buhay mo, dito lang ako, support kita. Ganun. This is a kind of person na, you know, just loving you the way you are. Halimbawa, kung ano yung ibigay mong time sa kanya or anong effort ang ibigay mo sa kanya, okay lang sa kanya. Kasi ako, kung itong person na to sa akin, basta nandiyan ka lang. Basta ako, I'm happy for you. I love you the way you are. O, diba? Ang saya. kahit hindi ka focus sa kanya, itong taong to, mahal ka lang niya. And ano yung emotions niyo sa isa't isa? Tell me more about the emotions, please. Spirit guides, angel guides. Kung ikaw more money, itong person na to is more like, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, masaya na rin ako, parang ganun. And I love you. Sabi ko nga, yung iba, pwedeng hindi pa dumadating. Pwedeng paparating pa lang itong ganitong klaseng tao sa buhay mo. Lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na parang nagkaroon ka na ng source of income, kung hindi man ngayon, in the past, na parang galing siya sa hindi maganda. Like, lalo na kung yung past yun, be honest to yourself, no? Yung iba, pwedeng galing sa nakaw, for example, no, kabataan mo pa, no? Malikot ang kamay mo, no? And, galing sa masama yung pera mo. No? Especially if that is you. I mean, you can relate to that. Hindi mo na kailangan i-comment or what. Lalo na kung hindi mo feel i-share yung mga ganung bagay. But anyway, if that is you, na medyo dumating sa point mo na hindi maganda yung pinanggalingan ng source of income mo in the past, scams, etc. This could be really. Kasi parang you will do everything nga no? Para magkaroon ka ng, like maybe power or maybe friends, possible. Heart with a key. And then you do have your love call. Okay. Yung emotions mo. Okay. So like what I've told you, this person, mahal ka niya, gusto ka niya, naghahabol siya. Or, kung hindi pa siya naghahabol, maghahabol siya sa'yo. Why? Kasi, gusto ka niya, mahal ka niya. The kisses is here, unconditional love. And the person na to, I don't know if there's a third party na involved dito, like a karmic relationship. This person is nagkakaroon ng hesitation because maybe of that person na hindi ko alam kung kanino side mo, side niya. Pero may hesitation because of a third party relationship. Pero ikaw, you're just opening yourself, opening your heart pagdating sa communication. Parang you're just expressing kung ano yung nasa sa emotions mo ngayon. Yung iba, pwedeng natuto ka na kasi maybe in the past, you are a people pleaser nga kung tawagin. Yung iba, hanggang ngayon pa rin naman ganun ka. Pero hindi na ganun katulad ng kalala ng dati, nagagawa ka ng masama in order for these people na magustuhan ka. No? Ngayon, pwedeng, hindi, isipin ko naman din yung sarili ko kahit papano at pipiliin ko yung mga taong ipiplease ko lang. So, some of you, pwedeng natuto ka maging open pagdating sa pakikipag-communicate, naging open sa sarili mo, sa ano yung emotions mo. And, kasi yung iba, no, kaya ko sinasabi ito kasi pwedeng wala ka pa namang kakonect, paparating pa nga lang ito. Pero yung iba na may kakonect ka na, I can see you're opening yourself or your heart kung ano yung nararamdaman mo dito sa taong to. Like, pwedeng itong person na nakikita mo siya as a safe person na kahit i-open mo yung mga private details ng buhay mo or private, maybe even private convo, yung alam mo yun, hindi na pwedeng pag-usapan, pero pinag-uusapan mo pa rin, or kinakausap mo tong person na to, sinasabi mo yung mga bagay na yun, parang confident ka na parang, okay lang mag-open ako sa kanya kasi feel ko itong taong to, hindi naman niya i-share sa iba. So that's your emotions here. You feel open, or you feel that this person is your safe place. Okay? And ito yung nagiging rason, alam mo yung pagiging ganun mo, ito yung nagiging rason why this person really do like you. At attracted talaga siya sa'yo. Tapos napakadali para sa kanyang mahalin ka or gustuhin ka. Kasi kakaiba ka. You are someone na parang hindi basta-basta.
Pero at the same time, happy siya na ganyan ka-open sa kanya. Kumbaga kung ikaw yung alam niya na tao na hindi ka basta-basta kadaling mag-open, pero bakit pagdating sa akin, ang bilis mo mag-open. So because of that, nakukuha ng person na to yung hinahanap niya pagdating sa person na makakarelasyon or sa kakonect niya sa love na gusto niya. And alam mo yun, parang nakikita niya sa'yo yung mga bagay na gusto niya talaga or hinahanap niya talaga sa isang taong makakapareha niya. So what will happen in the near future for the both of you, for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. For the sign of Libra, please. Spirit guides, angel guides. I do feel like some of you pwedeng may mga ginagawa ka ring mga like activities na katulad nito like tarot readings and etc. Be careful about doing that. Be careful. If you own a deck or a tarot deck or any tools, no, na pakikipag-connect with the spirits, because I'm feeling some of you, hindi mo alam kung paano protektahan ng sarili mo, yung place mo, yung space mo, kung saan mo gagawin ito. Be careful because you can attract a lot of entities or negative, spirits na pwedeng magdulot ng hindi maganda sa'yo. So, be sure na bago mo gawain ito, you're ready, your place is ready, you are, you do have enough tools para malabanan ba kung just in case na hindi maganda yung ma-attract mo. But yeah, be careful. At saka actually, honestly, there's a sign na this is for you. Kung ito ay gusto mong gawing like career, or of course, alam naman natin, YouTube meron niyang kita. Pero hindi to dapat basta-basta gagawain ha. Ako may sign ako before ginawa ko to. And years bago siya ko ginawa. Kumbaga matagal na yung sign na yon. Para sa mga hindi nakakaalam, way back in college, ayan, sinapian ako. Pero that is not the sign. The sign is after ilang years pa. Like, hindi ko alam kung i-share ko eh. But anyway. Well, sige. God talk to me. Literal. Talagang, kinausap niya ako. No? Nakakatakot lang yung boses kasi it sounds like thunder. Katunog ng thunder talaga yung voice niya. And sabi niya, huwag kang matakot. Yun yung sinabi niya sa akin. And, ako nun, parang, kalahati tulog, kalahati gising, parang ganun. Pero mas more on yung gising. Pero syempre, yung sounds ng thunder is na malakas, diba? Tapos yung voice niya na halos yung thunder, kumbaga, it sounds like a thunder talaga. Ganon. Tapos sabi niya, huwag kang matakot. Tapos after ilang segundo, nakaramdam ako ng sobrang kahihiyan. Like, ang dumi-dumi ko. And then someone is looking at me through the window. Diba? Kasi kalahating tulog, kalahating gising ako. Pero hindi ako nakamulat. And there, may pinakita sa akin. It's like my name na parang sinusulat siya in gold. Tapos, sinusulat yung pangalan ko in gold. And then, may pinakitang susi sa akin. It's hard to explain eh. Pero parang, parang sa dream ganun, sa panaginip. Pinakita niya yun. Tapos, the message is like, papayag ka ba na ikaw lang? Papayag ka ba na ikaw lang? Yung parang maliligtas or, it's like, dun sa point na yun, I already knew na parang ito ay gift. And then after nun, nakaramdam ako ng nakahiga ako, 'di ba? And
sobrang lakas ng hangin nga kasi nga nagbabagyo. Pero ang pakiramdam ko ay para akong nakalutang sa pagkakahiga. Kasi makakaramdam ako ng hangin sa likod ko. Yan. And then I can feel na para akong nakahiga sa lap ni ni Papa Jesus. That is the feeling na parang akong bata. Yung feeling na ganun. Tas hinahaplos-haplos niya yung hair ko na ganun. Wala, na-share ko lang. Hindi ko rin alam kung ba't ko na-share. Anyway, I'm just saying kasi yung may nakuha kong energy dito na may nanonood sa akin na parang gusto ko rin mag-tarot reading, gusto ko rin matuto ng ganyan. Hindi ganun yun kadali. Kasi ako honestly, ang gusto ko talaga is negosyo. Like bata pa lang ako, business ang gusto ko. Pero this is my purpose in life. Diba? The devil is here, the high priestess, so this is the future for you. Wait for the sign. Yan, maybe that is the advice for you kung ikaw yon na nakaka-relate doon sa akin na parang gusto ko magtaro, gusto ko connect sa spirits, etc. Wait for the sign. Don't do it ng ganun lang. Okay? Clarify the devil and the high priestess. Mind you, nung sinapian ako, mga bad spirits yung sumapi sa akin. Pero, I was very thankful enough na binigyan ako ng gift na binuksan yung aking third eye. Why? Kasi kung hindi, matagal na akong wala dapat dito. Kasi yung the bad spirits, they want me doon sa baba. Like, they are, alam mo yung mga engkanto, ganun. Parang gusto nila ako sa baba, sa lupa. Kasi, tatlo yan eh. Diba, earth, itong lupa is dito sa tao. And then, yung sa ilalim is for the engkanto, sabihin na natin ganun. And they want me there, para gusto nilang masakop yung bahay namin kasi gusto nilang ma-abandon. Tapos, pati yung lupa is kunin nila. Yung parang yung pinakabahay namin. So, sinimulan nila sa akin. So, yun yung story ko. And, yeah. And ako yung medyo parang rebellious that time. Kasi ayoko ng religion namin. Ayoko banggitin yung religion. Pero ayoko ng religion namin. Gusto ko magbago ng religion. Ayoko banggitin ko ano yung religion na gusto kong ano. Pero, mas doon nila ako nadali. Doon sa pagbabago na gusto kong mangyari. No? And, because I respect kung ano yung pinaniniwalaan mo, kaya ayokong banggitin ko anong relihiyon. Okay? So, for now, kung tatanungin mo kung anong religion ko, I can go to kung anong relihiyon. Kahit kaya kong sumamba or sumimba ko sa kung saan. Kaya ko yun. Okay? Kasi, hindi yun yung parang the temple of God is hindi naman doon sa religion but rather yourself. Sarili ko. Ganun yun. So, wala, na-share ko lang din. Kung kung gusto mong malaman. So, baliwala yung pagsisimba or pagsasamba, ang tawagin. Kung sa buhay mo, hindi mo naman isinasabuhay yun. Okay? Or kung hindi mo naman kinikilala si God as God. You know? And, yun. You do have here the Ten of Swords, the High Priestess, and the Devil. Yeah, the future. Some of you, I can see. Well, honestly, yung iba, kaya ko rin na-share kasi the High Priestess and the Devil, this is spiritual practices. Yung iba sa inyo with the Ten of Swords, nakikita natin na nag-i-end ito kung ano man itong spiritual practices na ginagawa mo. Okay? Ten of Swords is an ending. So, in the future, nakikita natin you ending the spiritual practices or rather, pagdating sa usaping spiritual, maybe someone na iniisip mo, this is your twin flame, this is your soulmate. In the future, nakikita natin na ini-end mo yung connection mo or pag-iisip na ito ay soulmate ko, ito ay twin flame ko. I can see an ending with regards to that. Okay?
And, lalo na kung hindi mo na masyadong napapanaginipan yung tao, parang naaalala mo na lang ganito, ganyan. So, I can see an ending with regards to pag-iisip ng spiritual na bagay sa buhay mo or sa person na kakonect mo. Spiritual connection na ini-end mo. Five of Swords and King of Wands, Six of Cups. The person in the past, I can see may mga bagay siyang ipapakita sa'yo na hindi mo pa nakikita sa kanya. Like, magugulat ka na lang, bakit itong taong to pinapakita niya yung ganito, ganyan. Na parang hindi naman ito dati ganito. So, because of this, I can see na parang pwedeng magkaroon ng problem dito. Why? The Hierophant is here. What's with the Hierophant? The Four of Cups. Kasi parang hindi ka sure kung anong gagawin mo. Like, pwedeng may mga plano ka na, tapos pwedeng mabago yung plano mo or magkaroon ng pagkakagulo sa isip mo. Kasi bakit biglang naging ganito yung taong to? Hindi naman niya to dati pinapakita sa akin. Ba't pinapakita niya sa akin ngayon? And then pwedeng, hindi naman sinabi kong pwedeng mabalik yung love mo, but rather, pwedeng, this could be a person in the past. Pwedeng magbago siya bigla. Tapos maguluhan ka sa kung ano yung pinapakita nitong taong to. For now, that is the message for you. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. Para dun sa ibang, naguguluhan pa sa, ewan ko, no, yung iba, pwedeng hindi man ako naniniwala sa tarot reading. This is an advice, guys. This is guide. Guide lang to. Para, natutuwa ako, kasi honestly, may mga nakakapagpa-reading sa akin, iba't ibang religion, yung mga nagpapa-private reading sa akin. There's even a religion na parang hindi talaga sila naniniwala sa ganito. Tapos, siya ay head pa mismo nung religion na yun. Kumbaga marami rin siyang followers. So, natutuwa ako kasi ako, nag-guide ko din pala yung mga taong sila mismo nag-guide din, no, sa religion nila. So, yeah. Thank you very much. I love you all and bye-bye.